Hey yo, good day everyone. Welcome to another video dito sa Man Cannot Ride. Merong mga dahilan kung bakit tayo sumesemplang sa corners. Bibigyan ko kayo ng tatlo sa nakikita ko na madalas nagiging dahilan kung bakit bumabagsak ang isang rider habang siya ay nagko-cornering. Unang-una, pagpasok ng kurbada o yung corner entry, we are too fast. Masyadong mabilis. Siguro dapat nating maintindihan na merong kaugnayan yung bilis natin at saka yung kung anong uri ng kurbada ang tatahakin natin o kung anong uri ng corner. Yun yung sinasabi natin na speed equals radius. Pag bilis mo, paglaki ng radius. Kung babagalan mo, liliit yung radius ng corner o yung kung gaano kabilog yung corner. Yun yung radius niya. If we are approaching the corner too fast, ibig sabihin malaking radius ang gugustuhin tahakin ng motor. What if yung bigger radius na yun hindi akma doon sa corner na yun. So ang mangyayari, nag-overshoot. So ano mangyayari pag nag-overshoot? Anong gagawin ng rider? Ang gagawin niya, magko-compensate. At ang gagawin niya, mas ihihiga niya yung motor. At yun ang pangalawang reason kung bakit naman tayo bumabagsak sa corner. Pagdating sa mid-corner, we are leaning too much. Kasi nga, mabilis na yung pasok natin sa kurbada. Speed equals radius. Malaki yung radius na tinatahak ng motor natin. Yung corner, maliit yung radius niya. So nag-overshoot yung motor. So ang gagawin ngayon ng rider, ihihiga pa niya ng ihihiga para pumasok sa corner. Ang mangyayari, hindi man papasok sa corner, babagsak sa semplang. Kasi too much lean, nako-compromise yung grip. Yung dalawang yun, halos magkapanunod yun. Pag nangyari yung isa, pag naging masyado ka mabilis sa corner entry, possible yun na masyado kang hihiga sa mid-corner, unguaranteed, babagsak ka. Ngayon, kung sakasakaling hindi ka bumagsak o sumemplang sa corner entry o sa mid-corner, doon ka naman sa corner exit bumabagsak. At ang kadalasan dahilan dyan, dahil gigil. Masyado tayong gigil sa throttle. Too much throttle or too early yung throttle natin, application natin. Porket nakita lang natin na inuunahan tayo, sinusundan tayo, or meron tayong hinahabol, tapos hindi natin naabutan, nanggigigil tayo. No, merong mga lessons tungkol sa cornering na napulot ko online. Ang sabi nila is, you have to wait until your bike is pointed at the exit, yung tamang direction sa exit, bago mo siya biritin o bago ka mag-accelerate. Ganito yan. Nakahiga tayo sa mid-corner, tinatahak natin yung corner, hindi pa nakaturo sa exit, ang ginagawa, inaarangkada na agad. Pag nag-arangkada yan, mag-i-squat yung likod, mababawasan yung grip sa unahan, ang mangyayari, magra-run wide yung motor. Ito pa yung corner exit, hindi pa nakaturo. So magra-run wide. Ang mangyayari na naman yan, ihihiga na naman niya habang nagsa-throttle application. Yun na yun ang mangyayari doon, high side. Or, pwedeng nag-tuck in yung front, low side. Gigil na gigil sa throttle, or kung hindi man gigil na gigil, masyado namang maaga kung magbigay ng throttle. Sabi nga nila, wait for the bike to be pointed in the direction of the exit. Pagkita natin yung exit, una muna natin gagawin is, we will stand up the bike. Ayan. Babawasan natin yung lean angle. At habang binabawasan yung lean angle, nagdadagdag tayo ng throttle input. At pag nakatayo na yung motor at nakaturo na sa exit, saka natin ngayon ibigay yung gusto nating throttle application. Very smooth application ng throttle palabas ng corner. Yun yung tatlong dahilan. Sa tingin ko, mas ma-appreciate natin yan kung lagi natin tatandaan, speed equals radius. So, the faster you go, bigger yung magiging radius mo sa cornering. If you want to get a smaller radius, you have to slow down.
Depende yan sa application, depende yan sa corner, depende yan sa sitwasyon. Pero yun nga, ito sa mga nakikita ko, siguro hindi naman kabawasan sa pagkatao natin na we need to slow down before the corner para nandoon tayo sa appropriate cornering speed, yung window na yon para safe tayo. And then kung tayo ay nag-overshoot or lumalabas o nagra-run wide, then we just have to slow down. Hindi yung dapat ihiga natin ng ihiga. Yung sinasabi ko hindi naman hindi solusyon ang ihiga ng ihiga ang motor. Hindi ganoon. Mas delikado pa ngayon eh. And yun, sa corner entry, hindi po naghahabulan kasi, naghaharutan, nagyayabangan, nagpapabilisan, nagpapaunahan, kaya wala pa sa tamang direksyon, binabakbak na agad yung corner exit. Sa semplang talaga tayo. Anyway, yun lang siguro yun. Again, speed equals radius. Tapos, patuloy tayong mag-build ng ating KSA or yung knowledge, skills, and attitude natin so that we will be better, safer riders. BSR. I will see you in the next one.